Welcome sa Mel's Spearfishing TV, na kung saan makikita kayo ng spearfishing activities. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ako magdadive sa nakitaan natin ng tangigi sa previous video natin. Visitahin natin ulit itong spot, baka nandito yung tangigi, sayang kasi yun. Baka nandito ulit at naghunt yun ng mga dalagang bukid o yung mga big fish dito lang. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At dahil nga papunta tayo sa spot, nag-load na ako ng spear gun dito sa mababaw na area para pagdating sa malalim na area, ishanda na tayo sa bakbakan para makahuli ng mga dragon dito sa ilalim ng karagatan. Sa unang drop ko dito, nandito naman yung mga dalagang bukid, nagpakita agad. Magandang sinyalis to na nandito lang sila sa mababaw na area. Baka sakaling nandito yung tangiging nakita natin sa previous video natin. Eto't hindi mapakali itong mga dalagang bukid na to hang may nag-aaligid na malaking isda dyan sa malalim na area. Eto't hindi mapakali sa isang posisyon. Pero sa dive na ito, walang nagpakitang malaki, puro bait lang. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Hindi pa ako dito guys nakakapwesto, eto ang sumalubong sa akin. Ang daming dugtutuna. Eto siguro yung naghunt kanina dun sa mga dalagang bukid na nakita natin. Napaka good size na rin to, kaya pumili ako dito sa grupo ng pinakamalaki. And this is our first fish of the day, isang dogtooth tuna. Ato naman ito kung tawagin dito sa probinsya namin, dito sa Banton, sa Romblon. Pagkatapos kong malagay sa stringer yung dogtooth tuna guys, balik ulit tayo dito sa ilalim. Kung matatandaan nyo etong corals na to, dito ako palagi nagpipwesto. Pag naghunt ako dito ng mga slender unicorn, para medyo nakatago yung katawan ko, hindi ka agad makita nila. At hindi naman tayo nabigo, nandito yung mga slender unicorn. Pero yung maliliit ito, pero okay na rin na size. Halos 1 kilo na ang isa, kaya antayin natin kung lalapit ito.
Dito guys, halos nakadalawang oras na ako nagda-dive pero hindi na nagpakita yung mga malalaking slender unicorn. Nawala na rin dito yung mga dalagang bukid. Hindi natin na-timingan yung pagpunta natin dito ngayong araw na ito. Hindi nagpakita yung tangiging nakita natin. Pagkapwesto ko nga dito, akala ko nandito pa yung mga malilit na slender unicorn pero nawala na rin sila. Ang nandito lang is yung mga ilak. Buti lang, habang nag-aantay ako dito ng isda, eto't may lumapit sa akin ng grupo ng yellowtail barracuda. Pero nag-antay-antay muna ako dito ng ibang isda. At dahil wala namang lumalapit na ibang isda, kumuha na ako dito sa grupo ng isang piraso. Nasa 1 kilo na rin to ang isa, kaya okay na rin nahulihin. At pagkatira ko dito, habang paangat na ako, eto tinutulungan akong umangat para mabilis daw akong makaresurface. Napakabait na isda to. Pagkatapos din itong dive na to guys, umuwi na rin ako. Wala na rin talagang nagpapakita at medyo madilim na yung ilalim. Ito lang yung nahuli ko. Isang dog tutuna, isang slender unicorn, saka itong last na isda nating nahuli. Itong yellowtail barracuda. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. The next day, pagdating hapon guys, bumalik ako dito sa karagatan para ipagpatuloy ang ating mga pangarap na hulihin ang mga dragon dito sa ilalim ng karagatan. At dito ulit tayo magda-dive sa paboritong spot natin. Medyo matagal ding hindi na bisita ko to, halos 1 linggo. Kaya try natin ulit ngayong hapong ito. Pagkatapos kong mag-load ng spear gun dito, eto na, naging unang drop ko. Dito lang ako sa mababaw na area nagpwesto. Tinitingnan ko kasi dito kung anong galaw or movement ng mga maliliit na isda, kung pasaan yung agos. At habang nag-aantay tayo dito guys, eto nagpakita sa akin, grupo ng talakitok. Ngunit may isa akong napansin na okay na rin nahulihin. Kaya inantay ko tong palapitin. Pagkatapos kong ma-secure talakito, balik ulit tayo dito sa ilalim. Lumipat na ako dito ng pwesto. At napansin ko agad dito, wala din yung mga dalagang bukid dito sa paboritong spot natin. Ang nagpakita is etong pawikan, napakabait na pawikan to, lumapit pa talaga sa akin. Pagka-surface ko dito guys, habang nagpapahinga ako dito sa surface, eto ang nagpakita sa akin. 2 dog tutuna ang duman sa ilalim ko. Kaya dali-dali akong nag-dive dito. At buti na lang, napakaamo. Ito yung naging pangalawang isda natin. Kadalawang piraso na tayo. Isang
Dito sa drop na to guys, eto, hindi ako nakakatagal, may dumaang dalawang dugtutuna ulit. Nasa bandang kanan ko, pero hindi ko muna to pinansin, nag-aantay ako ng malalaking isda. Eto, dumaan na sa harap ko. At dahil wala namang nagpapakitang malaking isda, buti na lang itong dalawang dugtutuna is paikot-ikot lang sa akin. Ya, kinuha ko na itong isa. Halos pare-parehas ng size etong mga nahuli nating dugtutuna. Dati dito sa spot na to, isang lalaki ang dugtutuna nagpapakita sa akin nung wala pa akong camera. Mga 15 to 20 kilos ang isa. Pero ngayon, nawala na sila, hindi na pumunta dito sa mababaw na area. Dito sa pag-drop ko, nakita ko etong mga ilak, etong grupo. Nagbabalak na sana akong tumira dito ng isang ilak, guys. Pero hindi ko muna ginawa para hindi mabulabog yung nasa malalim na area. Dahil may huli na naman tayong 3 piraso. Okay na rin yun. May pang-ulam na tayo. At dito sa dive na to guys, eto na ang pinakahintay natin. Dito nagpakita yung napakalaking king mackerel. Kaya hindi muna ako magsasalita para makapokus kayo sa pagpana ko ng napakalaking king mackerel dito. Buti lang talaga dito guys, napakaamo etong king mackerel na to. Napakaganda yung patama. Ngunit napakalakas pa rin humila ng line kaya binibigyan ko habang pataas ako dito. At pagkarating ko dito sa surface guys, eto humihila pa rin. Tinangay na ako dito sa malalim na area. Pinaalalayan ko lang to para mahigpit yung pagkahatak niya ng line baka kasi makawala pa. Dito sa part na to, medyo nahata ko na yung isda pero lumalaban pa rin, kumukuha pa rin sa akin, kaya binibigyan ko ulit.
Makalipas ng halos 4 na minutong paghihila dito sa isda, tanang ko na etong napakalaking king mackerel. Dito, inatim ko ng hawakan etong buntot ng king mackerel pero biglang pumigwas. Kaya binigyan ko muna ito ng line ulit. May lakas pa pala. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ng paghawak ko sa buntot, eto, secured cast na tayo. Grabe, napakalaking king mackerel to. Hindi na ulit tayo nakahuli ng king mackerel. Oh, thank you Lord. To God be the glory. Minsan lang ang pagkakataong makahuli tayo ng tangi. Tsagaan lang talaga sa pangingisda. Thank you Lord. Thank you Lord. Sana palaging tangige. Tagal din tayong hindi nakahuli ng tangige. Ayan, nagdaday pa rin ako kahit malakas ang alon. Ayan, ang lakas ng alon. Ang lakas ng alon. Tsagaan lang talaga. Ito lang kasi yung magandang spot ko dito sa isla. Ayos na, ayos na. At eto, naging pang-apat na huli natin. Nakadalawang dugtuto na tayo, isang talakito, at etong napakalaking king mackerel. Grabe talaga. Pagkatapos kong masama sa mga huli etong napakalaking king mackerel, guys, nag-dive pa naman ako pero hindi na doon sa napanaan ng king mackerel. Medyo madilim na kasi yung ilalim doon. At dito, habang pababa ako, dadapa na sana ako, may napansin akong pugita pero biglang sumuot sa butas. Kaya tingnan ko to kung mababaw yung pinasukan niyang butas pero napakalalim pala. Kaya hinayaan ko na lang, nag-ambush na lang ako dito. Pero wala na rin kasing nagpakita. Tinitan ko pa yung pugita, baka lumabas pero hindi na rin nagpakita. Hindi na lumabas doon sa napasukan niya. Kaya pagkatapos din ito, umuwi na rin ako. Okay na yung mga huli natin. Napakaganda yung blessing ngayong araw na ito. Shoutout nga pala kila Darin and Hannah family. Salamat sa pasalubong sa amin. Anil Sal, Ellen May Kasumpang, Maya Ochel Kasumpang, Agustin Elisis Kasumpang, Mikael Mejia, Romulo Ratokyo, Romeo Alcones, Alcones family, Arnel Elihido, Marian Elihido, Jordan Elihido, Makoy Elihido, Kenken Elihido, Ibon Elihido, Diego Maluoy Elihido, Hanford de San Jose, Romel Navarret, Pancho Pantino, Ami Friend, Maylisa Per Fernando Jr., Marsonia and Mingo family, Kabuhad TV Official, Libes Torres, Alexander Pesquera, Pesquera family, Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Carpio family, Felix Lumagdang, Espinosa family, Johnny Heistin, Eva Ranas, Ariani, Elmer, Joel Ranas, Mario Fermejo, Manres, Rafael Recto, Jason Alijo, Durante Miranda, Elvera Miranda, Kayadong family, Boss Steven, Sophia Bagamasmad, Michael Estimar, Ken Lopez, Armando Suaverdes, Alden Arellano, Noel Grigo, Berlie Banyares, Alan Tingala, Tingala family, Flora family, Erwin Labin Malayan, Kabunuan family, Randy Montilla, Romano Dato family, Federic Tirado, Marlon Hamisola, Rolly Ruiz, Bonifacio Arbalate, Armando Gonzaga, Noah Nathan and Nami, Rini Napupusino, Cesar Abling, Albino Ibasco, Judy Driver TV, Kelson Ortohan, Eric, Rinaldo Mahilom, Noel Jan Biral, Silong Acosta, Edmar Lim, Pinoy Rusty TV, Tony Saarinas, Ebla Murisa, Rafi Bantilan, Gil Magallanes Sr., Gustavo Oraya, Jeffrey Pirolino, Christopher Cunos, Lore Abidal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron. Ganda. Meron Meron, tangige. Nakabuenas tayo ng tangige ngayon. Tangigis.
Mga 10 kilo siguro. Ayos na, ayos na. Aray. Ito yung mga nauna nating huli. Mga good size na rin. Mga pang-ulam. Dog to tuna. Saka isang talakitok. Uy. Binsayangan tayo ngayon ng maganda. Halos 2 weeks. Ang hina ng pahuli. Buti lang maganda yung pagkabalik natin dun sa paboritong spot. Hay. Nagtaan tayo ng tangige. Timbangin natin to. Benta natin. Para may pang-consume tayo. So ayun guys, timbangin natin. Ito munang mga maliliit. So 8 grams, 800 grams yung isa. Halos pare-parehas lang. Parehas lang ng laki. 1 kilo yung isa. Parehas lang naman ay. Naka yan 2.4. Itong tatlo. Itong tangigi naman natin. Halos tagal natin hindi nakahuli ng tangigi. May nagpakita nung isang araw hindi nahuli. Mailap. So ayun, sakto lang na 10 kilo, 10.1. Okay na rin. So benta muna to ng buo. 10 kilo times 250, 2,500. Okay na rin. May 2,000 tayo dito, 2,500. Okay na rin. Nakita, sana palaging ganyan sa araw-araw, pero napakadalang talaga ngayon. Malamig yung tubig, tapos wala talaga yung malalaking isda dito sa mga spot ko, sa mga pwesto. Etong tatlo is mga pang-ulam na lang to. Pang-ulam na lang to siguro. Para may stock. Ito lang ibebenta natin to. So okay na rin nakita yun guys. 2,500. So hanggang dito na muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.